Yo, ako nga po pala si Smaglas at isa din po ako sa mga cast ng FPJs ang probinsyano at isa sa mga matalik na kaibigan ni Coco Martin. Total na pag-uusapan na din siya ngayon at marami nagsasalita patungkol sa kanya. Pag-usapan na din natin kung ano ba talaga ang pagkakilala namin sa kanya. Nasabi ko na to minsan sa isang post ko na etong si Coco Martin ay isa sa mga naging malaking inspirasyon ko sa buhay. Dati, masaya na akong natupad ang pangarap ko maging rapper, pero nung makilala namin tong tao na to, para pa kaming binigyan ng malawak na lupang pwede pa namin pagtaniman. Dahil bukod sa hanap buhay, marami rin akong aral at turo na natutunan sa taong to. Isa to sa mga taong nagtiwala sa kakayahan namin kahit na nagsisimula pa lang kami sa industriyang to. Unang-una dahil alam niya ang roots namin bilang tao, kung saan kami nanggaling at kung saan kami dumaan. Dahil hindi kami malayo sa isang Coco Martin dahil nanggaling din yan sa wala. At wala siyang ibang gustong mangyari sa buhay namin kundi ang mapabuti, lalo-lalo na ang kanya-kanya namin pamilya. Kaya lagi kami ni-inspire niya, lagi kami niyang minomotivate. Kahit halos araw-araw na kami magkakasama, hindi kami nagsasawa matuto sa isa't isa. At magpaalala na sa lahat ng pagod na ginagawa namin ay may pupuntahan din ang lahat. Dahil kung kasipagan lang ang usapan, napakasipag na tao niyan. At isa yan sa pinakagusto kong naman ako sa kanya. Kung paano siya magpahalaga sa oras at trabaho. Kaya sabi ko nga, huwag na kayo magtaka kung bakit naalagaan niya ang probinsyano ng ganong katagal sa TV sa panahon ng internet. Bukod pa doon, nakita ko din ang kagandahan loob niya mula sa paggabay niya sa mga bago sa industriya to katulad namin at pag-akay niya pabalik sa mga nalimot na nating artista. Wala naman atang ibang nakagawa no kundi siya lang. At lahat ng yun ay halos ibigay niya sa probinsyano. Sa mga tweet, nakuha niya ang respeto ko sa lahat ng nakita ko na yun na hindi nakikita ng marami. Lalo na yung mga pagtulong niyang ginagawa kahit walang camera o hindi napopost sa social media. At ang kung alam niyo lang, isa yun sa pinakaayaw niya. Kaya para sa akin, legit talaga yan si Coco Martina. At ngayong may nagsasalita sa kanya ng di maganda, siguro naman karapatan din namin magsalita ng mga bagay na maganda tungkol sa kanya na hindi nyo alam at hindi nyo naririnig, lalo na kung meron naman talaga. Aminin natin, tayong mga tao, halos tayo, sa isang pagkakamali nabubura sa ibang tao lahat ng magaganda natin gawa. Hindi na bago yan. Pero ang sinasabi ng mali para sa kanya, yung mali niyang nagawa, sa kabilang banda naman, tama para sa amin. Inihayag lang naman niya yung saloobin ng lahat dahil siya rumerepresenta para sa amin. Kung alam niyo lang, napakaingat ng mga artista pagdating sa ganyan. Pero siya nagpakatotoo siya dahil hindi talaga biro ang mawalan ng trabaho lalo sa panahon ng pandemya. Di lang naman kasi artista at mga boss ang usapan dito dahil di naman tumatakbo ang industriya ng sila lang. Malaki ang parte ng mga tao maliliit dito. Tulad nga ng sinasabi ng iba, yan si Coco Martin pwede na yan magpahinga. Matagal na yan, pagod din at halos 5 taon na siyang araw-araw nagtatrabaho. At marami na yang ipon. At lahat ng mga yun pinaghirapan niya. At ang isa sa naglagay sa kanya dyan, sa kinatatayuan niya, yung mindset niya. Yung mindset niya bilang trabador. Kasi iniisip niya siya, trabador lang siya eh. Hindi niya iniisip na artista siya o celebrity dahil para sa kanya doon nawawala yung gutom o sipag ng isang tao pag pinapasok mo sa isip mo na meron ka na. Okay maging grateful ka pero wag kang makontento ka pero wag kang makakampante kumbaga. Siya wala siyang pake pagtapos ng taping kinabukasan kahit wala kaming pasok yan, raraket pa rin yan. Gagawa yan ng commercial. Kaya kung makikita nyo sa EDSA o sa TV halos nandun lahat ng mukha niyan. Bakit? Kasi wala yung pinapalampas na pagkakataon at oportunidad. Kung ayaw ng ibang artista, ako kukuha niyan. Lagi na kasi iniisip na darating din ang araw na hindi na siya kasing init ng pangalan ni Capo. Kaya, ganun ang pagmamahal niya sa trabaho. Ganun siya ka-humble. Kaya, naiintindihan din namin siya sa naging reaction niya sa nangyari sa ABS. Lalo, parang biglaan din ang pangyayari at pagpaplano na ganun na lang naging desisyon. Kasi nung araw na yun, nagbabalak na rin kami, nagpaplano na rin kami ng taping namin eh. Siguro para sa inyo, mali ang naging asal niya. Pero kung unawain niyo lang din, walang bias. Halos lahat ng tao may puton na ayaw mapindot kaya nangyari ito lahat. Dahil nagpakatotoo siya bilang tao. Doon niyo siya hinuhusgahan dahil nagpakatotoo siya. Siguro masyado lang kayo nababad sa mga naging role niya bilang aktor at nalilimutan niyo na tao din siya katulad natin. Sa totoo lang, napakahirap nga magsalita bilang artista. Dahil may mga pinangangalagaan yan. Pero siya pinili niya maging siya para iparamdam at ipakita kung gaano kalaki ang epekto. Di lang sa kanya kundi sa amin ang mga pangyayari niya. Yan si Coco Martin, nagkasama kami yan sa masasayang araw at marami pang magagandang bagay. Kaya bukod sa sobrang laki ng utang loob namin sa kanya, eto na yung pagkakataon para magpakita kami ng suporta para sa kanya. Hindi lang to dahil sa pinakikinabangan namin siya katulad ng mga sinasabi niya sa amin. Dahil higit pa doon ang pinagsamahan namin bilang tao. Yung nangyayari sa ABS, wala din akong alam dyan at di ako nagmamarunong. Kasi napag-usapan naman nila yan sa kongreso eh.
At sila lang ang nagkakaintindihan dyan. Huwag na makisawsaw yung ibang nagmamaalam lang. Dahil ang mas importante ngayon ay malampasan natin ang COVID-19 at magkaroon pa ng mababalik ang hanap buhay ang mga tao na wala ng trabaho. Magalit po kayo sa akin kung nagsisinungaling ako, pero yan ang totoo, alam ng Diyos yan. At masasabi ko lang sa lahat ng mga basher at walang masasabing maganda, tandaan nyo palagi ang kasabihan na bago nyo punahin ang putik sa mukha ng iba, magsalamin ka muna, baka di mo alam na taong grasa ka na. Time! Para sa mas marami pang nagbabagang istorya at balita, subscribe na sa aming YouTube channel. O kaya naman ay follow nyo kami sa Facebook sa www.facebook.com/PinoySOfficial. Maraming salamat, hanggang sa muli.